Sa dami ng mga mall sa Metro Manila, may mga mall pa rin talaga na kahit anong ganda ng design, lawak ng space at amenities ay parang laging tahimik. Yung tipong kapag pumasok ka, rinig mo yung echo ng mga nagkukwentuhan na staff. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang top 10 malls sa Metro Manila na walang katao-tao. Simulan na natin. Top 10 Estancia Mall. Binuksan ito noong 2014, matatagpuan sa Pasig City at isa sa mga high-end development projects ng Ortigas & Company. At kung ang usapan ay mga mall na konti ang tao, siguradong kasama ito sa ating listahan. Kapag tiningnan mo sa labas, maganda siya. Glass walls, elegant architecture, at parang imported ang design. Maraming magagandang shops dito, pero kung mall traffic ang pag-uusapan, ibang usapan na yan. Kasi kahit weekend, parang weekdays pa rin ang atmosphere dito. Tahimik at halos walang pila kahit saan. At kung ikukumpara mo siya sa mga kalapit na mall gaya ng Mega Mall, malayong-malayo ang crowd. Sa Mega Mall, halos hindi ka makagalaw kapag weekends, pero dito sa Estancia makakagalaw, makakatakbo, at pwede kayong mag-zumba sa gitna ng hallway dahil wala namang katao-tao. Top 9 Ayala Malls, the 30th. Binuksan ito noong 2017. Kapag sinabi mong Ayala Mall, automatic maganda, elegante, madalas punuan ng tao, pero may isang Ayala Mall na parang medyo tahimik. Ito ang mall na kahit weekend pwede kang maglakad ng 2 minuto nang wala kang ibang tao na nakakasalubong. Kung titingnan mo, maganda ang architecture, modern ang design. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo ang ganda ng mga ilaw at maaliwalas, pero parang may kulang kasi kahit peak hours na parang empty pa rin. Walang nagmamadali, walang mga pila, at yung mga guard parang kabisado na lahat ng mukha ng mga shoppers na pumupunta. Kaya kung gusto mong ma-experience ang pakiramdam ng isang private mall tour kahit hindi ka naman politiko or celebrity, punta na sa Ayala Malls the 30th. Top 8 Vista Mall, Las Piñas. Binuksan ito noong 2017 at katulad ng ibang Vista Malls, may signature look din ito na maganda at may modern touches na mala-premium na mall. Pero kapag pumunta ka dito, lalo na kung weekdays, mapapaisip ka talaga na bakit parang walang tao? Pagpasok mo sa loob, ang unang mapapansin mo maganda ang interior design. Pero yung hallway, halos walang naglalakad. May mga kilalang tenants din naman, pero konti lang talaga ang mga pumapasok dito. Kaya kung gusto mo ng stress-free na shopping, maglakad ng walang kasabay, yung pakiramdam na solo mo yung mall, bagay ka dito. Pero kung gusto mo ng crowd, as in mall energy, wala nun dito. Top 7 Centris Station Mall. Binuksan ito noong 2009. Kung akala mo na lahat ng mall sa QC ay laging maraming tao, nagkakamali ka. Dahil may isang mall sa EDSA na kahit sobrang convenient ng location ay parang laging may long weekend, wala masyadong tao. Ito yung mall na kahit katabi lang mismo ng MRT, malilito ka pa rin kung open pa ba talaga o sarado. Siguro kasi nga, marami namang tao ang dumadaan pero hindi naman sila pumapasok. At kapag pumasok ka naman sa loob, mapapansin mo agad na tahimik, konti ang naglalakad at may ilang mga store na bakante. Parang office lunch place lang ang vibe. Hindi siya yung tipong mall na tatambay ka o gagala. Top 6 Tiendesitas. Kung ang usapan ay mga mall sa Metro Manila, madalas na maririnig natin ang mga sikat na SM Mega Mall, Greenbelt o MOA. Pero sa gitna ng abalang lungsod ng Pasig, may isang mall na parang laging naka-do not disturb mode. Maluwag din naman at minsan parang ikaw lang ang customer at ito na nga ang Tiendesitas. Binuksan ito noong 2005 at nung unang mga taon nito, marami talagang pumupunta. Dito mo kasi makikita yung mga kakaibang lokal na items na hindi mo makikita sa ibang mga mall. Meron ding pet village at may mga live band performances. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang nawawala ang sigla. Siguro dahil masyado silang nag-focused sa furnitures at pet stores kaya hindi na appealing sa mga casual na shopper. Yun ay sa tingin ko lang naman, pero ang sigurado, walang katao-tao dito. Top 5 Guadalupe Mall. Strategic kung tutuusin dahil literal na katabi mismo ng MRT Guadalupe Station sa Makati na dinadaanan ng libu-libong mga commuter araw-araw. Pero bakit nga ba sobrang tahimik nitong Guada Mall? Ang sabi ng mga shoppers dahil outdated na. At sa tingin ko, totoo nga talaga. Kasi kapag pumasok ka sa loob, para kang bumalik sa nakaraan. Madilim na mga ilaw, lumang mga tiles, at mga corridor na parang di na napalitan simula pa nung early 2000s. Sobrang dami rin ng saradong pwesto. At karamihan sa mga stalls ay mga cellphone repair, printing, at mga ukay-ukay. Dagdag pa dyan yung marami ng lumitaw na mas modern na mga mall sa paligid tulad ng Power Plant Mall, Uptown Mall, at marami pang iba. Kaya karamihan ng mga tao, dinadaan-daanan na lang itong Siguada Mall at kung mall experience ang hanap mo, siguradong wala nun dito. Top 4 Isitan Recto. Binuksan ito noong 1988. Noon, ito ang buhay ng Recto. At Isitan ang isa sa mga big names pagdating sa retail scene sa Maynila. Pero sa paglipas ng panahon, parang unti-unti nang humina ang sigla dahil sa mas modern na mga mall sa paligid tulad ng SM, Robinsons at Ayala Malls. Sa unang tingin, maganda pa rin naman ang location malapit sa mga estudyante, simbahan, LRT station at daanan rin ito ng mga jeep.
Pero bakit nga ba parang wala ng tao? Ang pinakadahilan talaga na nakikita ko, nagbago na kasi ang shopping habits ng mga tao. Mas gusto na ngayon ng mga tao ang mas maluwag, mas modern at Instagrammable na mga malls. Pero para sa mga laking Maynila, lalo na yung mga estudyante noong 90s at early 2000s na dito nakabili ng mga comics, cassette tapes, pati na rin ng mga CDs, ay may sentimental value pa rin naman talaga itong mall na to. Dahil kumukonti man ang mga customer, nasisira ang mga pader, kumukupas ang mga pintura, pero hindi ang mga alaala nito. Top 3 LRT Caloocan Mall. Matatagpuan ito sa monumento, katabi mismo ng LRT station, at kahit na dumadaan ka dito araw-araw, malamang na hindi mo napapansin na mall pala itong building na to. May ilang mga signages, iba't ibang uri ng paninda sa labas at pagpasok mo naman sa loob, may mga pwesto pa rin naman. Mga cellphone shops, ilang ukay-ukay at mga stalls na nagbebenta ng iba't ibang mga gamit. Pero kung ikukumpara mo siya sa mga mas modern na mga mall, sobrang napakalayo. Isa sa mga dahilan tingin ko kaya wala na masyadong nagpupunta dito ay dahil maraming tao ang hindi alam na mall pala siya. At syempre, kompetisyon. Sa halos katabi niya lang na SM Grand Central, mas pipiliin na talaga ng mga shopper yung may maayos na aircon, malawak na space, maraming options at mas modern. Top 2 Araneta Square Monumento. Pinuksan ito noong early 2000s, isang mall na dati ay inaasahang magiging isa sa mga go-to shopping centers sa Monumento area. Sa unang tingin, maganda ang location, accessible sa public transport at malapit sa mga kilalang mga landmarks. Pero kahit ganun, bakit nga ba parang laging tahimik dito? Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad na sobrang tahimik. Marami sa mga stall either sarado na o halos wala ng laman. May ilang tenants pa rin naman, government service centers, fast foods, bookstore at ilang ukay-ukay shops. Pero kung shopping o pasyal ang hanap mo, wala kang papasyalan dito. Ang Araneta Square ay halimbawa ng isang mall na dati ay puno ng excitement at mga pangarap na ngayon ay kahit na natatalo, pinipilit pa rin na lumaban. Top 1 Metro Mall Las Piñas. Binuksan ito noong 1995 at kilala dati bilang Uniwide Metro Mall. Itinayo ito bilang isang community mall. Intended sana para sa mga taga rito lang sa paligid na mga estudyante, commuters at mga residente na gustong manood ng sine o mag-grocery. Pero kung mapapansin mo ngayon, ibang-iba na ang eksena. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad na sobrang luma na ng building. Halos sarado na lahat ng tenants. Sobrang bihira ang mga customers. At sa second floor, third floor or kahit na sa basement, siguradong tatayo ang balahibo mo dahil talagang ghost mall na ang itsura. Meron ding bali-balita tungkol dito na may pinagsamantalahan dati na sales lady at ang salarin ay mismong isa sa mga security guard nitong mall. Nagpaparamdam pa rin yung sales lady hanggang sa ngayon na tila ba humihingi ng hustisya. Ang alam ko nabili na ng SM ito para i-renovate at mas mapakinabangan pa ng mga tao. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po!